Hello mga Karidon Electronics. Ngayon may papakita ako kung paano ko ginawa itong welding machine na ito. Itong Kawasaki na welding machine, ang problema nito ay nag-blink lang ang itong indicator dito. Nag-blink lang siya. Tapos nag-check ako dito ng mga IGBT. Okay ang IGBT, ang dalawang IGBT ito at ito. Okay sila. Ngayon dito, ang 10 ohms, ito sira ang isa dito, ito. Dalawang 10 ohms. Yan. Dalawang 10 ohms dito sira. Ang dalawang 10 ohms dito, ang isa ang sira ito. Pinalitan ko ng ganitong klase na resistor, hindi yung SMD. Ito na ang pinalit ko. Tapos pag testing ko, ganon pa rin siya, hindi pa rin siya okay, nag-blink pa rin dito ang indicator. Ngayon nag-check ako dito sa sa terminal ng blower dito sa pan. Dito napansin ko ang supply dito ay fluctuating dito sa pan. Tapos nag-check ako dito ng diode, short dito ang terminal dito ng diode. Ito rin ang capacitor dito. Pag check ko dito, may naka-reading ako ng short dito, may continuity dito, may nagbabaser dito. Ito ang sa capacitor diyan. Kaya pala nagbabaser siya kasi dito nagbaser kasi may short dito ang SMD na 4688 dito sa diyan, dito sa ilalim diyan. Itong isa dito short. Pinalitan ko ang isa diyan. Ito na ang ito siya, yan 4688 ito to. Yan ang pinalitan ko. Tapos itong isang SMD na resistor, yung sinabi ko kanina, yung 10 ohms. Hirap. Ang liit mga loads. Napakaliit ng parts. Yan. Ito ang yan 10 ohms. Yan ang pinalitan ko ng resistor na gaya nito. Okay. Ngayon pagkatapos ko napalitan ang MOSFET dito na SMD, yung 4688, pag testing ko dito ng capacitor terminal, wala na, hindi na siya nagbabaser. Ngayon ito pakita ko, yan wala, hindi yan isang lang yan. Dito din sa diode, yan wala na siyang short. Yan, hindi na short kasi napalitan ko na ang pinakasalarin dito, ang MOSFET na 4688. Yan ang nag-drive dito pa punta doon sa main inverter natin. Yan short yan, kaya nagpa-fluctuate dito ang supply dito sa fan. Yan. Dito ngayon wala nang short. Okay. Okay na guys, mag-testing tayo. Okay na.